So kung namin mga Bibles with you this morning, atong abrihan in the book of Numbers, sa libro sa Números 23:19. Ingon siya diha, ang Dios dili tawo, busa dili siya mamakak. Dili siya anak sa tao, busa dili mausab ang iyang hunahuna. Bisan unsay iyang isaad, buhaton gayud niya. Musulti siya o nahimo kini. Magamputa. Hallelujah. Our most precious and loving Father, we are so much thankful sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatinud-anon kanunay sa among kinabuhi. And we thank you for this moment, Lord, na nagkatigong kami diri sa imong templo. Diri o Dios, diin ang imong presensya na asa mong taliwala. Kay imong Ginoo, you inhabit the praises of your people. We thank you for your presence today, Lord, na mo ay magpasabot, mo ay mag-iistorya, mo ay mo-direkta, Ginoo, pagbutang sa imong mamisay sa ilang mga kasing-kasing. Dili ako, Ginoo, instrumento lamang to, Lord. Ikaw may mag-iistorya kanila karon, magpasabot kanila karon. You're going to illumine their minds, enlighten their minds, and Lord, you're going to speak unto their hearts, O God, para ang mga pulong ay ilang madumog karon nga kabuntagon, dili mula ba yung kawang, Ginoo, kundi hambino nila sa tarang adlaw sila magkinabuhi hangtod nga ikaw mo balik, O Dios. We thank you and we give you all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. So, actually, ang background ani nga teksto nga kung ibasa karon nga kabuntagon is si King Balak, ang hari sa Moabites, na hadlok sa mga Israel. So kini siya nga moment, wala pa sila makatabok sa Jordan River. Mao pa'y paggawas nila sa Ehipto, then nakatagbo silang mga kontra, then naabang kayo sa ka-nation dito nga, mihanyaw sila nga mula by dili sila palabyon. So mo itong ilang kumbati, nag-away sa midaog sila. Pag-abot nila dito sa plain of Moabites, nga mukampo sila, nangahadlok ang mga Moabites ug Midianites sa mga Israel, mga taga-Israel. Ingon sila nga, mauman ni tabok sa Red Sea. Mauman ni sila katong mitunga sa Red Sea. Di ang hinahuna-huna mga sorcerer, may mga witchcraft ni kay mao nilang mga kauna no, sila kaila sa God of Israel, ang mga pagans before. So nangahadlok sila, kinahanglan magtawag ka o kanang diviner. Ang kanang taong tigpataliwala ba kanang taong tigpaliwala sa spirit realm o human realm. So gitawag nila si Balaam, sa English Balaam. So bisayaon lang nato Balaam. Okay, so gipatawag nila si Balaam, which is a non-Israelite na prophet. So diri niyo makita kung inunsa ang Ginoo nga intervene. So sa 22:6, mingon na si King Balak, mingon siya, dalik nga ri og tungluha sila kay gamahanan ra sila alang kanako. Basin pag mabuntog ko sila og kahinginan ko sila gikan sa akong yuta. Nasayod ako nga ang imong panalangin mapanalangin ng gayod o ang imong tunglohon mahimong tinunglo. So mo ni King Balak gipaapas na si Balaam. Daningon pag-ayon pag-adto kang Balaam, giignan man sa Ginoo si Balaam na ayaw pagkuyog nila. In verse 12, mingon man ang Dios kang Balaam, ayaw pag-uban kanila o ayaw tumluha ang maong katawan kay sila ako nang panalanginan. Amen. Sa Ginoo nang kanila. Amen. So ang text mo ni siya ang background kinahadlok ipatawag nila and part katong gibasa nako kaganina bahin sa Ginoo nga dili siya mamakak, dili siya tao. Parte to siya sa ikaduhang orakulo nga gibasa ni Balaam. Kay persistent kay si King Balak matungluhon jud lagi. So kapila ni gibalik-balik ang mao nga hangyo o kato parte to siya. And gusto nako nga o samtang giba-ibalik ko balik ato niyan. So katong text kaganina. Okay. So, diri gipadayag na niya igsuon kung unsa ang kinaiyahan, unsay nature sa atong Dios. Ingon siya dinha nga dili siya tao. So, tong kay dili siya tao, dili siya mamakak, dili mausab ang iyang una-una, bisag unsay buhaton or isaan niya iya jud ang tumanon. So gipadayag diri mga igsuon, and that assures us karon nga kabuntagon nga kasaligan ang atong Dios. Amen. Ingna imong tapad, kasaligan ang atong Dios. Kasaligan na kasaligan. Kung nakadungdung mo atong Psalms 91 na atong gibasa, di ba full siya, puno siya sa nindot kay nga mga saad sa Ginoo. And ang Bible itself, ang Biblia mga igsuon, ang Biblia natong gihawiran karon more or less naa siya sulod nga 8,810 promises of God. Kanang Bible, daghan siya napuno siya og mga saad. And I tell you this morning, na tungod sa kinaiyahan sa atong Dios, kasaligan siya sa tanang saad nga iyang gibuhian.
tanang saan nga makita nato sa diha sa Biblia tungod kay una, he is not a man. Dili siya tao. Unsa din yung tao? Kini bakakon. Bahala na kung maigot tagamay, makak man dito sa hay, di ba? Kaya kini ko nung tao, we possess the flaws and inconsistencies of humanity. Mga dyan yung tinuon. Prone dyan ka, anak. Then sometimes nagbasa-basa ko about lie, warag kapoy akong mata, kaya pero tinagana na may klase sa bakak karon. Naay bakak na omission, apo ko ni bakak, din apa dyan 8 types of lies, so wala lang ko ibasa, tanong ba sa bakak? Na mga white lies, exaggerated nga mga lies na adi hatanan. Then kita nga mga taong prone jud ka anak mo dawat ng taong dili. Correct. Bisan pag kini kami nagtindog diri nga adyo mi anak. Kay tungod kay tao rata matud pa we possess mga kahuyang, mga limitasyon tungod kay tao rata. Mausab ang atong hunahuna tungod kay tao rata. Bisan na yung mga panahon nga dili nato gusto mamakak, di nato tuyuon mamakak because we are limitless tungod kay huyang ta para pa sa iyo, adyo ko sister, ibayad, biya dyan takto na ako nimo. Pero kung saan tama nagka-emergency man dyan, naggamit dyan ako ang kwarta nga ako kay ibayad nimo sa katapusan na lang usab. Diba? Kaya tayo, wala ko tuyo, pero tungkol kay may emergency, wala tayo nagadaganan, ginagamit. Ala sister, misaad, biya dyan ko nga mo appeal ko sa donut, pero kung saan tama hilantan man ko. O diba? O hindi mo tuyo, pero tungkol kay tao ka, naapakay mga kahuyang, naapakay limitasyon, naay tendencies, bisa di mo tuyuan na, mapakiyas ta. That is the reality of human being. Diba? Na mga panong nga dita gustong mamakak, pero ana ang Bombay, pag sumada pa, wala pa kay kwarta, wala ko. O diba? Wala mo tuyo, pero tungkol kay wala. Magkasala, diba? Na ay mga ito sito kay tao, raman dito mga isuon. Na ay mga mas makapamakata, mausab ang atong huna. We cannot keep our promises. Diba? Sa kamakakita karon o ka ng mga tao nga faithful o mutuman dyan sa ilang masaa, di ba? Gamay na lang dyan ay pareha sa kumbana. Pag uyab na mo sa nga, mingon siya ipabelo ka na ko kung magminyo na ta. Sa taghan niyang mga saan, wala pa ko niya magpabelo. Belong alusun. Pagkatawa lang na ha. Ato kay daghan ko kay kuulat sa tiin. Kay tungod ato mga panahon na nag-epidemya sa una usa ko sa mga naigo. Napuno ni akong lawas sa una og nuka. Medyo ipa-extreme mo kahit. Ginuga ko sa una na ospital ko kay napuno dyan akong lawas. Di mo na dagan kay kukulat. Kaya pag-uyab na mong duha, kung ganahan na di ko ka magtanaw, ani dagan kay kulat. Ako mga legs, dagan dyan siya kukulat, mga tinan ko na siya. Ano malimod minyo tayo pabelo ka na ko. Kung natulat ako, hindi ko ulahi ang tanan. So, wala, di ba? Inanan ang tao, bisan kung gusto ni mo na, tungkol kay tao ka na akay yung mga limitations. Mabitang ng book of Matthew, yun sa din, let your yes be yes, and your no be no. Yeah. Kay tao naman ka, di ta daghang magpabulak-bulak o magpalagmi, kaya wata ka balus unahan. Di nato kontrolado ang tanan. Kung yung tag-yes, that is yes, and your no be no. Ayaw na paghimo, daghang sa anong mga bulak-bulak, kay kita mga tao-tao na ka. Mapakyas o masipyat kita. Then makita nato din nga bisan og gibalibara na si Balak mga isuon, nagpadala no pud sa tutro. Kung basahon ninyo ang Numbers 22 to 24, makita ninyo diha nga pagbalibad ni Balaam anang unang anha, gipadad-an na pud sa tutro. Matud pa more numerous, mas daghan pa kuno mga prinsipe o mga distinguished nga prinsipe iyang gipadala aron lang makumbinsi si Balaam nga muadto sa kingdom ni Balak aron tungluhon ang mga taga-Israel. Ano yung unang hangyo kay balibad man ang Ginoo. Nasa ikaduha, insugot ang ginunat because gipadadaan sa daghan, but para lang ipakita dyan nga to kang Balak na dili dyan pwede tungluhon ng ipanalinginan na sa Ginoo. So, Balak, naaguna-una siya nga ba si makumbinsi ra dyan si Balaam madugay tungkol kay si Balaam tawra. Then, makita na to in 20 to 16 to 17 din ingon siya nga hinaot paunta nga muari ka diri kay pasidunggan ko gayon ikaw o kutob sa imong isugo kanako buhaton ko. Imagine ang hari mo ingon nimo ana nga unsa ko nimo isugo kaniya buhaton ko niya ari diri og tungluha kining mga tawhana. Di ba? Ari diri. So bisag kung sa imong buhaton matud sa English ni version kay naa nag-ingon dinhi nga bisan pa kuno ihatag ni Balak ang iyang palasyo nga puno sa silver and gold, di jud kuno siya muban kay ang Ginoo dara jud ay iyang gisunod. So anin kadong ni kayo ni kuyo si Balaam, I mean dili tungod kay kasi malibog mo kay pareha mo gumpi.
Balak is ang hari, si Balaam mao ang propeta. Okay? So, thinking, si Balak nagunaw na nga gibribe niya, istoryahan niya og daghan nga mga palami, thinking nga ang tao mabayran, and then mausap ang hunahuna. Diba? Yung mga tao mabayran man dyan, diba? Or kanang mausap ang atong hunahuna. Makakita na dito ko kuyog na kay, maragod sa, kuyog lagi kay daghang nindot dito. O, mausap atong muna, nagsagi kapoy ta, mong kuyog na lang ta, diba? So, naapoy na si thinking, kay tungod si Balak mga isuon, wala siya makaila sa King of Israel. Wala siya makaila sa hari sa Israel na dili mausap ang hunahuna. Nga ang hari ang Dios sa Israel dili madala og kwarta, dili madala og salapi, dili madusap ang hunahuna. Kay nga naman ang Dios sa Israel, He is the God of all gods. Amen? So unlike humans, matud pa ang atong Dios, He will never lie. Dili siya mamakak, dili mausap ang iyang hunahuna, and He will never break His promises because He is God. Diyos siya sa tanang Diyos. Nung ikanta nato kagalingan ng mga attributes sa Ginoo, Yahweh, Rapha, Shaddai, diba naatanan mo, uting karakter sa Ginoo, wala dili o dili dito siya masayo. Dili o dili dito siya mamakak. Wala dito sa iyahan ng dili niya, wala siya power ng buhat, tungkol ka na siya, tungkol sa mga limitasyon, wala dito na sa Ginoo. He is our great God. Amen. Kasaligan ang atong Diyos una mga igsoon because He is truthful. Ang truthful, ang third na kung point is faithful. Kay Bisayaon mo ang truthful o faithful, maparihan naman gud sa dayon na kabalong mo sa Bisaya sa truthful o faithful, matinud-anon. Pero ang truthful sa Bisaya matinud-anon, ang faithful po sa Bisaya matinud-anon. Pero sa English na is lahi siya, di ba? Ang truthful lahi siya sa faithful sa English na kuhan. So nang English na gamay. Di ba? Nangyari ko nga akong title sa ibabaw Bisaya, pero akong body is English. So, truthful siya. Kung yung ka-truthful mga isuon, tinuod siya sa iyang mga pulong. Katong punto ka na dili siya mamaka because He is truthful. Correct. The definition, God kuno is the definition of truth. Ang atong Diyos mismo ang definition of truth. He is absolutely true. Matud pa, ang tanan kuno nga iyang gisulti, ang tanan ko nga words, character kanya consistent na in accord jud sila tanan. Kung unsa iyang giingon, unsa iyang character, unsa iyang gibuhat, kumbaga nagtugma sila tanan tungod kay nga naman, He is true. He is truthful. Matud pa, there is no falseness of any kind makita nimo diya sa Ginoo. He cannot deceive. Dili siya mangilad, dili siya manlimbong, dili siya mamakakay na naman, sukwahi na sa kinaiyahan sa atong Diyos. He is truthful. He is the foundation of all truth, mong dili dito siya mamakak. In John 14:6, miingon siya din ha, I am the way, the truth, and the life. Ako mao ang kamatuoran. Mo nag-ingon sa daghang bakak diri sa kalibutan mga isuon. Ang atong Diyos mo ang tinuod. Correct. Mo nang malibog ka, kung naakay mga confusions, naakay mga maglibog ka sa desisyon ng imong pagkahimuon, sa higop ng imong pagkahimuon, daghan kay nagtinta sa imong palibot, naglibog ka mo sa imong buhaton, get the Bible and read it, kay mo ang tinuod. Man, that is the foundation of all truth. In Ezekiel, ingon siya din ha, 12-25, ingon siya, nga ako mismo ang Ginoo may musulti o mutuman gayud niini. Okay? Tumano niya kay He is the God of truth. O sa diha ni misaad siya kang Abraham. Di ba sa dili na niya pwede tungluhon kininaso sa Israel kay iyan yung panalanginan. In Genesis chapter 12 verse 3, sa diha nga gitawag niya si Abraham tugod mo adto sa usa ka lugar nga iyang gisaad mga isuon, wala siya na makakang Abraham. Yes. Wala siya mga limbong. Sige na Abraham, kay katubiyang lugar ni Abraham, mo iyang homeland, imo ito iyang comfort. Then gitawag niya si Abraham nga moadto sa usa ka lugar nga wala makaila si Abraham. Asa na dapita, unsa na kalay-an, nabo koy nailan dito, nabo koy mga parinti dito, nabo koy mga kauban dito, wala. So wala niyo ang Ginoo adto lang good. Wala niya limbungan nga panalanginan ka na ko ayo pag-abot nimo dito. Tagaan ka na kog daghang kaliwat ni abot dito, wala niya bakaki. Dito gaana niya sa tinuod nga pagmuadto ka dito, I will bless you.
Panalanginan ko katong mga panalangin kanimo, apan tungluhon ko katong magtunglo kanimo, pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanan nga nasud sa kalibutan. And that is true. Kay imo kung imong basahon mga iso ng Genesis, from the moment na gitawag sa Ginoo si Abraham up until now, makita dyan nimo nga nagmatinud-anon ang Ginoo sa iyang mga pulong. Murabag kung kitang tao, example lang, musulti tas yung anak nga, kuyog lagi kay tagaan, palitan ka ng ice cream. Diba? At tagaan na ito, saya atong limong-limungon, aron lang uban. Mamusay, baka ka na ito, pag-abot pa dito sa kuwan, hala, wala ni ice cream. Sa napay sudang ice cream, hurot na daw. Ano na ito, diba? Kaya nakuha naman na ito itong gusto, mapaubanon lang dyan ang bata, diba? Sige na, subtak ko, ihatag ko niyo mga bulan o mabitungon sa kalangitan. Diba, pag kami niyo, pag isang atan dyan ay, diba, daghantag mga ilan, daghantag istorya, mga bakat, mga limbong para lang musunod, para madani. But the Lord is not like that, isoon. Sa diha nga musaad, sa nimo musulti, sa nimo nga iyang buhaton-buhaton niya, dili siya mamakat ka nga naman, He has all the capacity and power na tumano na siya. Amen, dili o dili jud siya mamakat. Brothers and sisters, we would have nothing to base our faith on if God is not trustworthy. Wala kung tay pundasyon ang atong mga pagtuo karon nga kabutagon kung ang Ginoo mamaka. Correct. Ginoon, wala untay pundasyon. Wala untay pundasyon ang atong mga pagtuo, dili unta ta makatuo sa Biblia kung ang Ginoo mamaka. Ginoon, from cover to cover, kung imong tan-aw ning Bible mga isuon, wala jud bagkak nga giingon dinha sa Ginoo. From the Old Testament, natumantanan in the New Testament, kato mga prophecies about Jesus Christ. And even some sa mga prophecy in the Old Testament na hitabo karon. And even ang mga gitagna in the New Testament and in the book of Revelation, naghinay-hinay na po siya katuman karon. Coincidence ba ang tanan? Nakalimot lang po upload po diri, pero naigipakita ng mga artifacts, naigipakita ng mga truth na ang mga tanan, mga portion diri, nga mga studies diri sa Bible, gikumpara sa mga science or mga scientist discoveries, nagtugma jud silang tanan. Meaning, ato mga panahon pa scientists, wala pa magibuhat ng mga studies, the Bible is very accurate. Yes. Coincident ba ang tanan? No. Kaya naman ang tag-iya sa Biblia, ang tag-iya sa kalibutan usara o nakabalo siya tanan. Tuyok-tuyokon magkapila ang kalibutan, kabalo ang Ginoo kay siya ang gabuhat. Yes. And kabalo sa unsay mahitabo sa unahan tungod kay He is our all-knowing God. Nakakita o nakahibalo na siya sa tanan. Amen? So ang Biblia mga isuon, ang Dios mga isuon, tinuon. Amen. Amen. They are true ug ang tanan tumanon gayon sa Ginoo. Yeah. Ikaduha, kasaligan nato ang atong Dios tungod kay He is immutable. Kung minong galit kay immutable, dili mausab ang iyang hunahuna because He is immutable. Dili mausab. He is unchanging. Usa sa mga attributes sa atong Dios mga isuon is dili siya mausab. He has always been and will always be what He is now. Kung unsa siya kaniadto, unsa siya karon og hantod sa kampusan, maura gihapon siya kay He is immutable. Nature sa atong Dios mga iso nga dili jud siya mausab. Tanan nga naa diri sa kalibutan mausab pero siya dili. In Hebrews 13:8 ingon siya din ha, si Jesucristo mao gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. Dili jud siya mausab. In Malachi 3:6 mingon siya mismo, I the Lord do not change. Ako mao ang Ginoo ug dili ako mausab. Amen. Mao nang dili jud mausab ang iyang hunahuna. Then in 1 Samuel 15:29, ngun siya diha, ang Dios sa Israel dili mamakak o mag-usab sa iyang hunahuna kay dili man siya tawo. Mao ni siya nga account mga isuon nga si Samuel gihangyo og ayo ni King Saul. Di ba nakasala man si King Saul? Nagignan siya sa Ginoo nga kinahanglan ang mga Amalekites imong buon tanan. Ilaglag nimo tanan kay mga pagan nation man to siya. Pat yun, gikan sa gamay kayo sa nako. Pero ang gibuhat ni King Saul, gispare niya ang hari. Then, ang tanan nga nindot nga mga manganak, wala niya pamatyatan ng ipanghipos. Mga pag-abot ni Samuel, nakadong siya, unsa man yung mga nagsiningkitay, dahil unsa man yung mga bana, nagipanghipos na namo ang mga maayo, ipambilin. Unsa may sugo sa Ginoo ninyo diay? Mao to nasuko ang Ginoo ngadto kang King Saul, kay wala siya misunod
So money account ingon din hangin siya basin sige na hangin baluoy ka gasunod-sunod itaw sa gihawid-hawidan ni ang salina ni Samuel kay pausab jud ang mura-huna pero wala ingon sa Samuel nga ang Ginoo dili jud siya mamakak ni mausab ang iyang huna-huna. Amen. Matud pa sa kanta nga mausab man ang imong higala, mausab man ang imong hinigugma, mausab man ang imong ginikanan. Ang atong Diyos walay pagkausap. Let that sink in. Amen. Let that sink in your heart. Nang imong Diyos naging pangalagaran, imong kasaligan kay dili siya mausap. Correct. Dili mausap ang iyang huna-huna. Kung pinangga kaniya karon, panggaon gihapon kanya hangtod sa ito. Yes. Kung ang tao mausap, di naman ni siya tigatag na kung salina, oy. Di na po ni siya love. At ito na focus maghatag na po siya salina. Di naman siya tiday na po. Di naman ko niya mabantayan na i-praise ko niya, oy. Di na po anin niya, di na po ganahan niya. Di nanatang mga tao, di ba? Di naman ako siya feel, oy, sa unang close, man di tayo niya, parang karon di naman ako feel. Katao man ta. Di ba, mausap atong mga kasing-kasing, mausap atong munang-muna in certain things. Nindot kay kagpabura ng tawhana, pero pagkakalit lang, yun ka, naimisulti ni mo sa iyaha nga, naku, ano ba na siya, bla bla bla. Mausap na din mo muna-una, di ba? Kung dauton nga ng tawhana, lihat ni mo, mausap na din mo muna-una. But the Lord, mga iso, nobody can manipulate our God or control Him. Ayaw pagkabalaka ng mga sa kalibutan karon nga daot na bakit ayaw na mag-uulta kay mausap or mausap ay ang tinagdan, mausap ng tawanan ako pirang Ginoo, bisan pag ayuhon kag daot sa usa ka tawo, dili jud sa kadaot nimo atubangan sa Ginoo. Bisan pagtabangan kag libak sa tibuok kalibutan, pirang Ginoo dili jud siya mausap sa iyang pagbati na kanimo. Amen. So kung makita po nato, may ipakita nako ninyo ang first nga gikatuan sa 22:41. Okay? So sa kaikatuluman ni Balak, pag-abot ni Balaam dito sa Moab, kay di ba ingon ko kaganina sa ikadong higayon nga ipapasa pa siya, inuban na siya tong kay sugot ng Ginoo. Then pag-abot dito, mingon jud si Balaam nga dili na ginapo pwedeng tungluhon ang ipanalay na sa Ginoo. Isulti lamang nako kung sa gingon sa Ginoo ipasulti niya. So sa ikatulong higayon jud mga iso nagbalin-balin sila og lugar para lang i-convince si Balaam na tungluhon ang mga taga-Israel. Sumuon niyang una. Gikuha ni Balak si Balaam o gidala ngadto sa Bamot Baal. O dito nakita niya pag-ayo ang pipila kapundok sa mga Israelita. So kay natuwa mo sa place of Moab. So gidala niya ura ani nga lugar, Bamot Baal, na habog-habog, na makita kuno niya ang portion lang sa mga Israel. Next slide, ingon siya din ha. Ningon si Balak kanya mga to pag unang orakulo kadi man jud hapon tungluhon ni Balaam. Gidala na pud laing lugar. Mga to kita sa laing dapit diin ang labing duol ra kanimo mo imong makita ug tungluha sila. O gidala ni Balak si Balaam sa uma sa Sufim ngadto sa tumoy sa bukid sa Pisga ug dito nagtukod siya pito ka halaran ug sa matag halaran naghalag siya turong baka o turong karnero. Mo ni ikaduha gignan dayon siya nga dili na lagi mausab ang hunahuna sa Ginoo. Then gidala na po ng ikatulo. O si Balak mingon kang Balaam dali, dad-on ko ikaw ngadto sa laing dapit kay basin pag didto musugot na ang Dios nga tungluhon nimo ang Israel. Nahawa niya ang linya diha. Kay basin niya kuno musugot na. Sa third. Then busa gidala ni Balak si Balaam ngadto sa tumoy sa Pior nga nagdungaw sa kamingawan. Okay? Mo ni ikatulo. And ang map diha ni no. Kumpleto ka kung bagong picture, no? O kanang may mga red dots. And kanang doon sa Jordan River na Abel Shittim, kanang plains of dinha nagkampo ang mga taga-Israel by tribes. Nagkampo sila, na-tent of meeting nila diya sa tunga, na kanang mga nakakita niyo, nagkaduol-duol sila tanaw para maklaro jud ayo. Kay sinaay sa superstitious belief sa una nga kung dapat makita daw ang tungluhon. So, si Balak yung tao, pwede ng palikamot, no? Dapat makita ang tungluhon, so nagkaduol-duol sila. Then si Balak po nga nagtuo siya, na pag usap-usap ko ang perspective nga makita sa propeta, mausap daw. So, naningkamot si Balak na ipakita ang mga tungluhon, nakita niyo ang iyang effort, then makita niya lain-laing perspective ang iyang tungluhon, kay siguro kung imong ko anong na makita ang kahuyang, kanindot ba, anak? Diba?
gibalhin-balhin niyo kayo pero wala jud. Wala jud nadala ang. So and the message for Balak anak nga matakna ang mga isuon is nothing he does will ever induce God to permit Balaam to curse Israel. So wala jud siya mahimo or kayang buhaton para pugson, ma-persuade or ma-influence si Balaam nga itong luhon ang Israel. Unsa may last nga akong basahon pero wala din na sa PowerPoint nil para yung time na pud no sa nakabo sa mga Israel ba sa ikatulo nga orakulo sa 24 mingon din ha ang Ginoo. Oh how beautiful are your tents, O Jacob, your dwelling places, O Israel. Like valleys they spread out, like gardens beside a river, like aloes planted by the river, like cedars beside the waters. Water will flow from their buckets, their seed will have abundant water. Their king will be a greater than Agag, their kingdom will be exalted. God brought them out of Egypt, they have the strength of a wild ox. They devour hostile nations and break their bones in pieces. With their arrows they pierce them. Like a lion they crouch and lie down. Like a lioness who dares to rescue them. May those who bless you be blessed, and those who curse you be cursed. So sa ikatulong higayon, nasuko na Diyos si Balak mga ison. Enough! Neither bless them or curse them. Kung dili manggaling mo sa tungluhon, ayaw na lang sila panalanginin. Nasuko na si Balak, kaya sa saong anggulo niya dad o wala man. Wala dyan mausap ang muna-muna sa Ginoo because He is immutable. So sa diha galing nga nakita niya ang mga taga-Israelites, bisan sa kagahi ug ulo sa mga Israelites, mga isuon, ang iyang nakita dili ang mga Israel. Si Abraham ug ang saad nga gihimo niya ngadto kang Abraham, and that is the truth, and that is immutable ug dili na dyan mausap ang muna-muna sa Ginoo niya. Amen. Hallelujah. So mo nang ingon dayon ng ingon day si Balak sa 24:11 ingon dayon siya nga gipugnan ka sa Ginoo para mapanalanginan. Hirit pa jud sa glass niya. Ingon si Balak nga busa karon pauli na sa inyo. Nagsaad ako sa paganti kanimo apan gihikaw kini kanimo sa Ginoo. Nagluod na ang hari. Naghikaw ko nun din. Ingon siya, in 24:13, ang tubag ni Balaam, nga bisan pag-ihatag mo kanako ang imong balay, nga puno sa plata o bulawan, dili ko lapason ang sugo sa Ginoo. Nakabilib ko kung Balaam ani. Kay, naliman baguga mo, o object ka sa hari sa una. Kung dili, ang hari sa una, makita mo sa mga saliga, kana mga epic movies, kung malipay sila nimo gantihan kanila. Pero kung dili gani sa malipay nimo, patyon juga na nila. Patyon or simutan. Ano dyan ang kapaingnan nila. Then, si Balaam mga isun, wala siya sulito. Ipapauli siya. Then, nasuko lang dyan siya. Dili ko lapason ang sugo sa Ginoo kanako. Ang ipasulti kanako sa Ginoo ay akong isulti. Diba? Wala siya nadani sa kahadlok, wala siya nadani sa palasyo nga napuno sa bulawan o sa plaka. Mas nahadlok siya sa Dios sa Israel na kaya mo silo. Amen? Kaya di dyan mausap. So siya, bisan o non-Israelite siya, kapalusya nga ang Dios sa Israel gamahanan. Ang Dios sa Israel, dili mausap ang una-una. Ang Dios sa Israel, mo ay pinakalabaw nga Dios sa tanang Dios dili sa kalibutan. Mao nahadlok si Balaam nga bisan pa kuno unsay buhaton ni Balak, dili siya ma-persuade or ma-influence to curse the Israel because God had already blessed them. Amen? So mo ni timan-an nato mga isuon kung ipanalangin na gani ka sa Ginoo, walay buhat din sa kalibutan makatulong nimo. Amen? Then next is kasaligan ng atong Dios because He is faithful. Matinud-anon siya. Ingon dito sa atong teksto kaganina, bisan unsay iyang buhaton, iyang isaad, buhaton gayud niya. Musulti siya o nahimo kini because He is faithful. Kung unsay iyang isaad, buhaton niya, unsay iyang gisulti, buhaton niya, tungod kay matinud-anon man siya. He keeps promises. He is our covenant-keeping God. Amen. So on, mo treasure siya og mga saad, mo kupot siya og mga saad, and kung ikaw covenant, pakisaad ni mo na din sa Ginoo, bisan pagpila ka henerasyon ang muagi, bisan pagkapila ka pamuligid ang mga katuigan, dungdumon og dungdumon dyan sa Ginoo. Amen. Amen. Yan ang I remember one time ako lang pong i-share. Nakatrabaho kong accounting office sa una sa East Avenue. Pagkaminyo na mo sa asawa ni Kevin, dayon kapuyan mo kung magsitambay sa balay.
Napabalin-balin pa mi sa una og lugar, so balin-balin yung simbahan. Dili pa ko ka mudha-diha dayon paggamit og ministry sa una kay di ka patungtungon diri suno. So malaay man ko sa balay magpundo nangita ko og trabaho nakasulod ko accounting office. Then pagkasulod na ko diya sa accounting office, so gitrain na ko ana nila. Pag-train nila na ko ana, katong nay usa ka office dito nga mga nakay ang na-assign. So gitrain ko pila ka weeks, ginako kadungdong ko pila ka weeks to kay 8 years na po nang nilabay. I-train ko pila ka semana ang mupuli sa iyang trabaho kung wala siya. So paglakaw na niya, ako na. Hala kay, kanong ito, ngayon isa nga mga taga-Manila, mga puli. Kanang makita niyo sa salida na naong tunawang dyan ka ng kasapa na hitabo dyan na ako isuon. So samtang nagtrabaho ko dito, naiusa nga may abot yun siya nga, ano ba ito mali? Mali, anong ginawa mo, babe? Babe, man ang kuwan sa una. Mahilig ba sa mga be, mga po, kunya, laing sarcastic kay mga tingog. Ako, ano naman, kining kahala sa iyong trabaho, narato na kong kamot, ano ba yan, ayusin yung trabaho mo. Kasi, sige na siya, yaw-yaw, makadakadungog ka namang, nakita dyan ako nga, iya dyan kong gipakaulawan, iya kong gidown ko niya, labi na pagkabalo nila, nga na-hire ko niya, ako nakatungtong o college, ano na ako dito, sa ko na akong trabaho, then, pertin akong, kayaw-yaw na siya og duro din. Nakita na ako ang copy sa hindi pangita. Din ko nga, baka nakalimutan mo na hindi ko talaga ito trabaho. Nag-assume ako kasi on leave. So, marang nag-explain ko sa alam mo naman siguro yan, di ba? Tapos, hindi ako ganyan expert agad. Agad-agad. Ako dito siya, wala na siya naminaw. Duro siya yaw-yaw kasi agad ako mali. So, ang akong heart, na murag kabung-kabung, kasukulon, insult ko sa CR, duro ko hilap. Kaayo kato bago na ko kaayo din usawan man ako dito kung sayop jud to Lord nagbuol ko sa nagpasulod na ko kay nagpasulod na ko to trabaho ang pastura so gahilaka na ko din ibalik ko na narapo din hindi ko na pukuban ako na kong ipangita ang naa sa kong luyo akong gikuhi means sayo na to sa kalagitnaan sa kung kuan sa gahilaka gani ako ko ginawa pagtan-aw na ko ana kanang bitang pen holder mo siya vase ko gaman na siya sign, then siya butangan o ballpen diha. Nakahilak ko dili tungod sa gift nga gihatag. Nakahilak ko kay ang verse nga nabutang dito, mo ay verse nga gihatag sa Ginoo sa kuha na asan ko tagitik. Kay mahadlok ko sa una mo atong tagitik nga is Pastora Mincho ka ako mo din napilihan nga ipadala dito ani Pluramid. So ang verse nga gihatag sa Ginoo nako dito is sa Deuteronomy 31:6, do not be afraid or do not be terrified because of them. I am the Lord your God and I will be with you. I will never leave you nor forsake you. So ang pero nakabutang dito, Deuteronomy 31:6, I will never leave you nor forsake you. Maura wala itong tunghol. So pagkakita na ko dito, yung balik na po ko sa Sir, doon na po kong hila. Kaya na-remind ko sa saad sa Ginoo na ko itong naapa ko sa Bible School. And tungod at tutawana, i-remind ko na ang saad niya before, saad gihapon niya karon. Amen. Na dili ko niya biyaan, dili ko niya pasagan. Ayaw kahadlok nila, ayaw kabalakan nila. Tuod man, nakita na ko ang file, dili day na ko sa'yo. So samtang pagkita na ko mga file, lungkat ako, study na ko, iato ko sa manager ko, ma'am, hindi ko po yung kasalanan. Tagalog ako magkabisaya, alam ko, dili na ko ni sala, ma'am, nasayop ko total. Siguro, wala di Excel na spreadsheets, bitaw. Wala gamitin Excel mo, nasayop siya sa total, bla bla, ga-explain ko, bla bla bla, ano rin. Moto nga nalipay ko, and then, kabalo mo si ibuhat sa Ginoo. Balik naman ang na-assign dito, pag-resume na ko sa akong trabaho, ginan ko ni ma'am, sa manager, ang imong trabaho karon mag-check ka sa tanan nilang trabaho. I-check nimo unsay sayo, asa sila na sayo. Ang akong gibuhat isuon, wala na ko sila pangasabi, wala na ko korektahin ilang trabaho the way they corrected me, na halos pagkaulawan o sita-sitahan. Muduol ko nila, din ko nga, wrong man yung total ani, kini wala magtugma sa system o sa kuan. Wala ko magbana. Then mura sila bag nakuan nga, lahi man siya, kami kay sila pa manawag, ayaw, gadali, tanawar po niyo. Maglangan na nga, dyan ka na ako, dagan dyan ka sa'yo, ananaon nila. Pero ako mismo ang muduol, i-correct ni din. Mo ba, at una na kung trabaho mo na to? Nangyanaan pa ako sa isa na nega, trabaho mo na to? Yes, anak ko din. Pag-check niya, tama to, be! Ayusin mo mata mo. Yan, di ba siya mutuo pagtanaw niya, kaya sakto man dyan ko. So, okay. So, dito nag-gain ako ang respect, nag-gain ako ng trust. Not because I am good, but because
the Lord has been with me. The Lord na namatagbatilog. Ano na ako before sa naapa ko sa missions has always been faithful. Asa ako napadpad sa Luzon, mga isuon. He is our covenant-keeping God. And in Joshua 23:14, mingon siya din ha, abti kayo at tupuan kaya din i-flash in Deuteronomy 31:6. At mo ni kuha na ko sa unang message sa Ginoo. In Joshua 23:14, mingon siya di Joshua 22. Okay. Hapit na ako mamatay. Si Joshua mingon ani niya, nasayod ang tagsa-tagsa kaninyo diha sa inyong kasing-kasing ug kalag nga ang Ginoo nga inyong Dios naghatag kaninyo sa tanang maayong butang nga lisaan niya. Ang tanang lisaan niya natuman ug walay usa ka saad nga napakyas. Hallelujah! Praise God! Sa English pa na siya din ha, that the Lord your God gave, that the promises the Lord God gave you has never failed. Every promise has been fulfilled. Walay bisan usa nga napakyas. Amen. Mutuo ka na isuon? Nana ba kay nadawat na saad sa Ginoo? Amen. Nana ba kay covenant or pakisaad nga verse dinha sa Ginoo? Kupti na isuon. Bahala pag mamuti ang atong buhok, tumanon dyan na sa Ginoo. Yeah. Amen? Kupti na nga saad kay dili kung dili dyan na niya pakyason. Kupti na nga saad kay iya dyan ang tumanon. In Deuteronomy chapter 7 verse 9, mingon siya din ha, makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios, Dios gayon. Amen? Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan o walay paglubad ang iyang gugma ni atong dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya o nagtuman sa iyang mga sugo. Ang atong Dios nga gipangalagaran Dios gayon. Dili siya Dios matud pa sa gikanta nato kaganina nga hinimo o kamot sa tao. Dios siya sa tanang Dios diri sa kalibutan and kasaligan siya. Amen? Kasaligan siya kay tinuod siya. Kasaligan siya kay dili siya mausap. Kasaligan siya because He is faithful. O yang tumanan ang tanan nga unsay giingon niya iyang pagabuhaton. Amen? Then in Psalms 105 verses 8 to 10, tumanon niya kanunay ang kasabutan nga iyang ipasiudahan o ang iyang mga saad alang sa libo kakaliwatan. Tumanon niya ang kasabutan nga gihimo niya uban kang Abraham o ang iyang saad kang Isaac. Gilig-on niya ang mausaan ngadto kang Jacob ug gihimong walay katapusan kasabutan uban sa Israel. Nagsugod kuno kang Abraham, ituman niya kang Isaac, ituman niya ngadto kang Jacob and for the rest of the Israelite people. Bisag wala na si Abraham, wala na si Isaac, wala na si Jacob, nagmatinudanan siya. And that is a wonderful promise unto us maisuon nga kung kita mawala na o mutaliwan na ang atong mga anak sa term ani, ma-enjoy pa nila ang covenant or ang saad they have established with you nga bisan pa ngadto sa inyong mga apo. Amen? Kay matinud-anon siya nga mutuman. So if the Lord remembers Abraham his covenant ngadto sa mga taga-Israel mga isuon nga kada tan-aw niya sa mga taga-Israel makita niya ang iyang saad ngadto kang Abraham maupod sa matag usa nato karon nga kabuntagon. Ikaw nga mituo kang Ginoong Hesus na anak kay bag-o nga pakisaad ngadto sa Ginoo. Kay di ba sa Old Testament ang mga Israelites naman. But now through the work of our Lord Jesus Christ tungo sa gibuhat na po siya pakisaad nimo ug nako. Na siya pakisaad sa tanang mituo ug mitawag ngadto kang Ginoong Hesukristo and maunay kanunay madumduman sa Ginoo. So dili ang imong pagkamatarong, dili ang imong mga accomplishments, dili ang imong mga sayop ang makita, kundi si Ginoong Hesus ug ang iyang kamatayon sa krus may makita niya sa imong kinabuhi. Mao nang tumanon gayud niyo sa iyang gingon nga iyang tumanon tungod kay sa gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Amen? So continue to trust in the Lord, saligi siya kay kasaligan gayud siya maisuon. So na isa ka quote to end this sermon this morning mga isuon. What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Agree ba mo? In these last days, makita na itong daghan kayong mga panghitabo, daghan kayong mga uncertainties, di ba? Na mabalik na kang Ginoo man, nagupat naman ng Israel. Na mauna dyan ka may katapusan, matapos na dyan ka ang tanan, na yung mga deception, moral decline, daghan na kaayo mga isuon. And Satan will make you question who your God is. Satan will try ang kaaway mga isuon paningkamutan niya nga i-question nimo ang imong Ginoo.
Paningkamutan sa kaaway nga limbungan ka sa yawa sa karakter sa Ginoo. Paningkamutan sa yawa nga i-question nimo ang mga saad sa Ginoo. Mo nang kinahanglan unsay mosulod sa imong hunahuna when you think about God. Kung naa ka sa sirkumstansya, naa ka sa kalipog, naa ka sa mga pagsulay, naa ka sa kalipay-lipay diri sa kalibutan iso, unsay mosulod sa imong hunahuna when you think about God? Is He faithful? Yes. Is He good? Is He truthful? Patinud-anon ba siya? Di kay pag-abot sa pagsulay, pinagkaon, magkainginaw man yung abot, man ako yung katalagmanan niyo eh. Mutuman man kasi mga sahay, nga nang nahingani naman yung kinabuhi karon asa naman tayo mapagkong anak ba isuon? Kaya mo unig gusto sa yawa, questionan nimo ang character, word, and promise sa Ginoo. Marang ang imong hunahuna, lawgi sa kanunay kung kinsa o unsa ang Dios nga mong ipangalagaran. Kaya importante kay na para nimo, the most important thing about you isuon is what you think about the Lord. What you think about God sa tanang sitwasyon sa imong kinabuhi. Manang tell the enemy, sulti siya na akong Dios kasaligan. Yes. Amen. Hallelujah. Atong pakpakan ang atong buhay na Diyos kayo ng kapag-kapon. Hallelujah, Lord. Dalay doon ka Ginoo sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamatinud-anon. Salamat sa imong pagka-ching sa imong mga kinabuhi, Lord. And it is my prayer na in these days, oh God, na dili na namo masabot ang mga naitapos sa pag-ibon. We will continue to trust in you. We will continue to call on you and we will continue to serve you, oh God. Kami, doon, tibok na mo nga panimalay, padayon mo sangpi, tinatan mo. Kaya nga, ikaw nga mong Diyos na matinud-anon, ikaw ang Diyos na truthful, oh God, and you will never change. Lord, akong ipiyal, kini nga mga kinabuhi, pinakanin mo, Diyos, takipang ilang mga pamilya. Kubdi sila, Lord, pipigis sila, Ginoo, sa nagkalain-laing nga mga estado sa ilang mga kinabuhi. Ako sa ipiyal, pinakanin mo, oh God. Ayaw tuguti, Lord, na malimbungan sila sa kaaway. Ay, padayon yung kubto ng ilang kinabuhi, na hangtod sa imong pagbalik, makita silang patinud-anon na nangalagad kanimo. We give the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen.